Dear Lady Love TV. Pain and love, my man. Patawad. Mahal kita pero ayoko na. Kinabukasan, kahit hindi pa binubuksan ang gate, alam na niyang naroon si Yunjin sa labas. Kaya nang buksan niya at hindi makita ang lalaki sa gilid ng kalsada, nakadalasan nitong pinupwestuhan, ay nainis siya. Luminga siya sa paligid para i-check kung wala talaga ang lalaki doon. Pero wala talaga. Kung ano-ano ang kakornihan ng pinagsasasabi ng lalaki noong nakaraang gabi. Pagkatapos, hindi naman pala kayang panindigan. Mapapagod ka rin pala eh. Bakit ka pa nag-e-effort? Habang sakay ng kotse, hindi maalis-alis ang inis niya. Naiinis siya na sobrang apektado siya dahil wala si Yunjin. Naiinis siya sa lalaki, pero naiinis din siya sa sarili. Paano naman kung may mga mangyaring masama pala sa lalaki? Pero nag-text naman ito kagabi na nakauwi na. Puwisit talaga. Ayoko mag-alala pero nag-aalala ako. Paglabas ng subdivision, nahagip niya sa sulok ng mga mata si Yunjin na nakaupo sa gilid ng kalsada, sa may gutter. Itidambi niya ang kotse sa gilid ng kalsada at bumaba siya. Na makita siya ni Yunjin ay tumayo ito at lumapit para salubungin siya. Iba kasi yung guard na naka-duty ngayon. Hindi ako kilala. Hindi ko naman makontak si kuya kaya hindi ako nakapasok. Pakiramdam ni Sarah, maiiyak siya sa relief ngayong nakita na si Yunjin. Nakatingin lang siya sa lalaki. Ayaw niyang ibuka ang bibig dahil baka kung ano pa yung masabi niya. Basta nakatingin lang siya kay Yunjin. She had missed him so bad. Parang 1 taon silang nagkita. Kahit gabi lang naman. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Tanong ni Yunjin. Pero maya-maya, napangiti ito. Aha, nag-aalala ka no? Akala mo siguro hindi ako pupunta. Lalong lumawak ang ngiti nito. Hindi ka nakakatuwa. Tinalikuran ito ni Sarah at bumalik sa kotse. Nakasunod naman agad ang lalaki. Sorry, hindi naman kita inaasar. Sumakay na rin ito sa kotse. Kahit wala kang gagawin, naaasar ako sa'yo. Kahit wala ka namang gawin, minamahal pa rin kita. Ramdam ni Sarah ang pag-iinit ng mukha. Dinaan niya sa inis ang nararamdaman. Goodness, Yunjin. Sobrang corny mo. Tumawa ito. God, his laughter sounded magical. Tuluyang nilusaw niyo ng mga kaba at inis na nararamdaman niya kanina. Nagsasabi lang ako ng totoo. Siya nga pala. For you. Ibinigay nito sa kanya ang isang paper bag. Ano yan? Breakfast. Clubhouse sandwich. Galing sa favorite mong restaurant dati. Gamit ang isang kamay dahil nasa manibela ang isa, sinilip ni Sarah ang laman ng paper bag. Sandwich nga. May kasama pang kape. Tumaas ang isang sulok ng mga labi niya. Pilit niyang pinipigil ang ngiti pero hindi talaga niya kaya. Parang mapupunit naman ang pisngi ni Yunjin sa lawak ng ngiti nito. Huwag kang umiti, banta niya. Okay, pero nangingisla pa rin ang mga mata nito. Saan kita ibababa? Binago na niya ang usapan dahil parang sumisirko na ang kanyang puso. Kahit dyan lang sa tabi, may pupuntahan kasi ako eh. Saan? Bukod sa pag-aaral na mag-drive, may inaasikaso din kasi ako. But don't worry, malalaman mo rin naman kung ano yon. Sige na, bumaba ka na. Itinabi na niya sa gilid ng daan ng kotse. I love you, sabi ni Yunjin bago tuluyang isara ang pinto ng kotse. Masarap ang clubhouse sandwich. Pero habang inunguya niya iyon, parang lalo pang sumasarap ang sandwich. Buwaba na si Yunjin sa kotse, pero sumili pa ang lalaki sa nakabukas na bintana. Katulad ng nakasanayan, naghihintay na naman ito sa labas ng gate at may dala uling sandwich at kape. May sasabihin ka pa? Tanong ni Sarah. Birthday ko bukas. Nakangiti ito na parang nahihiya. Nakalabas ang dimples nito dahil doon. Alam ko, taon-taon na hindi ko nakakalimutan. I forgot. O ano naman ngayon kung birthday mo? Bahagyan tumamlay ang mga mata nito pero nakangiti pa rin. Yayayain lang sana kita na mag-dinner, pero sa condo unit ko na lang. Magluluto ako. Okay, basta wag lang malungkot.
pag-iisipan ko. Her heart did not make sense, kaya susundan niya kung ano yung tama. Kung ano ang sinasabi ng isip niya. At siya nga pala Eugene. Huwag mo na lang akong hintayin mamaya. Seryoso ako. Huwag mo akong hintayin. Magdi-dinner ako kasama ng mga pinsan ko. Baka sa bahay na nila ako magpalipas ng gabi. Tumango si Eugene. I-text mo na lang ako kapag may kailangan ka. Itinaas nito ang kamay para kumaway. Dahil doon, napansin ni Sarah na may sugat pala ang kamay ni Eugene. Pinigilan niya ang sarili na magtanong kung ano ang nangyari. Pero habang papalayo ang kotse, panay ang tingin niya sa side mirror. Tapatin niyo nga ako. Ano ipinakain ninyo sa Eugene na yun at tinutulungan niyo siya? Pinagkakaisahan niyo ako? Akala niyo ba hindi ako nakakahalata? Isa-isang tiningnan ni Sarah ang mga pinsan na kasama niyang nag-dinner. Naroon sila ngayon sa isang restaurant around Quezon City. Si Ella, may kasamang boyfriend. Naroon din si Livio. Pero wala ang girlfriend nito dahil ilang araw daw napagod sa trabaho kaya pinagpapahinga muna niya. Si Claude naman ay kasama ang fiancé na si Liza. Wala akong kinalaman dyan ha. Malinis yung konsensya ko. Sagot naman ni Claude. Hinarap ni Sarah ang pinsan. Ikaw ang pinakauna sa listahan ko dahil kanina mo pa tinatanong kung kumusta yung lagay ng puso ko. That's just an innocent question. Kunwari ay inosenteng sagot nito. At ikaw? Turo ni Sarah kay Eya. Akala mo ba nakalimutan ko na ang ginawa mo? Hindi. Kunwari ka pang niyaya mo ako na manood ng sine pero set up pala. Sinabi ko na sa inyo na magagalit siya eh. Bulong ni P kay Eya. Bulong na dinig nilang lahat. Huwag ka nga, gigil na sabi ni Eya. Narinig ko kayong dalawa. Matabang na sabi ni Sarah. Ako lang talaga ang totoong inosente dito. Sabat naman ni Livio. I'm on your side, cause. Tumango-tango si Sarah. Kaya pala nasilip ko na may katext si Eugene ni Livio. Sino kayang Livio yon? Kunwari ay nag-iisip siya. Teka, parang wala namang ibang tao pa ang nagpapangalan ng Livio. Don't you dare insult my name. And don't you dare lie. Pinandilata niya ito ng mata. Sige nga, tapatin niyo nga ako. Anong plano niyo? Mukhang sincere naman siya na gusto talaga niyang bumawi. Sabi ni Eya. Bakit? Ano bang sinasabi niya sa inyo? Nakaangat ang isang kilay na tanong ni Sarah. Hindi lang para kay Eya kundi para sa lahat. Some things, sagot ni Livio. But most importantly, he said he loves you and he will do anything. Absolutely anything to win you back. Salita lang ang mga yon. Ang dali-daling sabihin. I know right? Singit ni Claude. Kaya nga tatanungin kita ngayon. Kulang pa rin ba yung efforts niya? O wala man lamang bang epekto sa'yo yung mga ginagawa niya? Action speaks louder than voice. So, ano ba masasabi niya? Naiinis siya. Hindi man lamang nagte-text si Eugene sa kanya. Maghapon siya naghihintay ng tawag nito o kahit text man lang. Pero wala. Nag-aalala na naman siya. Ayaw niyang walang naririnig mula kay Eugene. Para siyang mababaliw. Anong ibig sabihin ng pananahimik mo? Tanong ni Eya. O ano, may kwenta ang mga ginagawa ni Eugene o wala? Hindi ako sigurado. Matapat niyang sagot. Nagkatinginan ng mga pinsan ni Sarah. Ganyan din naman na magiging parang kupido kayo. Bakit hindi kayo magtayo ng matchmaking agency? Sarkastikong sabi niya. Para lang malayo na sa kanya ang topic. Si Livio lang ang walang trabaho dito kaya pwedeng siya yung magtayo ng kanyang business. Nakangising sabi ni Claude. Hindi na napansin ni Sarah ang pag-aasara ng mga pinsan. Sa cellphone siya nagpo-focus. Nang hindi na makatiis, siya na mismo ang nag-text kay Eugene. Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey, Kiss Mary Kill. Ilang saglit lang ay umilaw ang kanyang cellphone. Pinigil niya ang ngiti nang makita na galing kay Eugene yung message. Mary Kiss Kill, Justin Bieber, Kenya, Drake. Muntik na siyang mapatawa. Dinala niya sa bibig ang iced tea para maitago yung reaksyon. Kill, kill, kill. Haha, I knew it, reply ng lalaki. How about this me? Singing, me dancing, me being talkative. Natigilan si Sarah. Hindi niya inaasahan yon. Well, ano ba yan ha?
Sino yung ka-text mo? Sumisilip si Livio sa cellphone niya. Mabilis na nilak iyon ni Sarah. Huwag kang pakialamero. Wala kang manners. Sus, ka-text mo lang si ex-husband, soon-to-be husband again. Ano? Anong? Pinandilata niya si Livio. Tiningnan ni Sarah mga pinsan pero walang sang-ayon sa mga ito. Wow. Tumayo siya bigla. Nang tanongin ni Livio kung saan siya pupunta, pinanlisikan niya ito ng mga mata. Sa CR, sama ka? Nagkulong siya sa isang cubicle at binasa uli ang message ni Eugene. Well, kill but I can always cover your mouth whenever you sing. Kiss, Mary. Halos pigilan ni Sarah ang paghinga habang hinihintay ang sagot ng lalaki. I won't ever sing. That way, you don't have to kill me. Natawa siya sa sagot nito. How about this? Me yelling at you. Me not talking to you. Me being drunk. Curious siya kung anong isasagot ni Eugene. Nang umilaw yung cellphone, halos sigurado siya na panay kill ang isasagot ng lalaki. Mary. Humigpit ang kapit niya sa cellphone. Pagkakita sa sagot nito, napahawak din siya sa dibdib dahil sa takot na baka makawala ang puso. 2 oras na mula nang huling mag-text si Eugene kay Sarah. Hindi sumasagot ang babae. Naiinis naman siguro ito sa sagot niya. Hindi na siya nagpunta sa mansyon para hintayin itong makauwi. Kasama nito ang mga pinsan na nagdi-dinner. Niyaya siya ni Livio pero tumanggi siya. Ayaw niyang sumulpot na naman bigla nang hindi alam ni Sarah. At least, sa panonood ng sine ay 2 lang sila. Kapag kasama ang mga pinsan ng babae, hindi niya alam kung ano magiging reaksyon nito. Hula niya ay hindi maganda. Nag-text na rin sa kanya si Livio na nakauwi na ito sa mansyon kasama si Sarah. Doon daw magpapalipas ng gabi ang lalaki. Hindi madali ang makuha ang suporta ng pamilya ni Sarah. Una, ang ate muna niya at ang asawa nito. Tinanong siya ng diretsyo ni Achilles kung ano ang kanyang plano. Sinagot din niya ang bayaw ng diretsyo. Maraming bagay sa buhay ko ang hindi ko sigurado. Pero sigurado na ako kay Sarah. This time, hindi ko na siya papakawalan. I'll work harder to keep her, if she will have me. Eugene has been working on few things. Pero bago iyon, gusto muna niyang makasiguro sa pinaka-importanteng bagay. And that was to make sure his Sarah trusted him again. Nakahiga na siya pero hindi pa rin makatulog. Kaya nagdesisyon siyang tawagan si Sarah. Kung hindi nito sasagutin, tulog na siguro. Pero pagkatapos ng 3 ring ay sinagot ng babae ang tawag. Otomatikong napangiti siya. Hi. Tanggi niyang nasabi. May sasabihin ka? Mataray na tanong ni Sarah. Nothing in particular. Gusto lang kitang i-good night. You're trying to worm your way into my cousin's good graces. Napangiwi siya. I wouldn't call it like that. Gusto ko lang humingi ng suporta at approval. Nakasama ni Eugene na mag-dinner ang ilan sa mga pinsan ni Sarah. Siyempre, interrogation ang nangyari. Pero masaya siya na mukhang nakuha niya kahit paano. Ang tiwala ng mga ito. Hanggang kailan mo gagawin to? Nakahiga siya sa kaliwang bahagi ng kama pero nakatagilid kaya nakaharap siya sa kanan. Ipinikit niya ang mga mata para mag-imagine na katabi lang doon si Sarah sa halip na kausap sa cellphone. Hanggang nararamdaman mo na seryoso talaga ako, na gusto ko talaga magsimula uli. Lahat ng ginawa ko dati, hindi ko na mababawi. Nangyari na. But that make us stronger because we've been through the lowest of lows. Ngayon, hinding-hindi na ako susuko. Kung walang nakikita kahit katiting na pag-asa, ititigilan na niya si Sarah. Pero nararamdaman niya na may concern ng babae. Nararamdaman niya ang feelings nito at ngumingiti ito kapag tumitingin sa kanya. Madalas nga lang na pinipigil nito, pero may mga pagkakataon na hindi magagawang pigilan ni Sarah. Minsan parang may gusto itong sabihin, pero itinitikom nito ang bibig. Alam mo ba kung anong oras na? Oras na para matulog na tayo. Well, yes, pero happy birthday, Eugene. Mababa ang boses ni Sarah. Halos malambing.